So attorney, ayaw nyo mang amining, abogado kayo ng Pogo, malinaw na abogado naman kayo ng taga-areglo ng Pogo. Pwede Bukod naman pa po dyan, yun. excuse me attorney, sandali po. Bukod pa dyan, ang pag-areglong ginawa nyo sa PAGCOR, nangyari noong 2023. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, noong 2022 pa lang, ni-raid na ang Lucky South 99 dahil sa human trafficking. At hindi po isang sub-licensee ng Lucky South sa Friendship Highway o kahit saan pa man, but yung Lucky South dun sa Porac. Ito po ang tanong ko, sa kabila ng lahat ng yan, at kahit alam yung trabaho ng Whirlwind, no? Whirlwind na protektahan ang interes ng Pogong may track record ng kriminalidad, umayag pa rin kayong maging abogado nila. Tama po ba? Tama po yun kasi wala naman akong nalaman na merong raid noong 2021. Kasi na-meet ko na lang po sila tapos na ang eleksyon. Na-meet ko na sila nung bumalik na ako sa aking private practice 2022 at hindi ko naman sinusubaybayan kung sino talaga yung mga na-raid ng 2021. At ang pagkakaalam ko po, sila ay Whirlwind kasi nga po 2 weeks after our meeting, lahat ng dokumento na pinirmahan nila kung saan nila ako retain as lawyer ay sa ngalan po ng Whirlwind. Again, fully documented po yan. Ang nasa likod ng isip ko kasi yung pagpulong nyo ni Cassie Leong ng Lucky South 99 sa PAGCOR. So, inaamin nyo po ba na ang pag-areglo nyo sa PAGCOR ay para sa Lucky South 99 at hindi para sa Whirlwind lamang? Hindi po. Ang aking tinulungan po ay Whirlwind.